Na-experience mo na ba yung parang may mga nakatitig sa'yo? Hindi dahil may nakakagulat kang ginawa, kundi dahil may kakaiba at pamilyar sa'yo na hindi nila maipaliwanag. Bilang isang introvert, baka mas madalas itong mangyari kaysa sa inaakala mo. Hindi mo man napapansin, pero ang paraan ng pagdadala mo sa sarili, ang tahimik mong presensya at maging ang mga mata mo ay maaaring magpaalala sa kanila ng isang taong matagal na nilang kilala. Sa panaginip man, sa nakaraang buhay, o sa isang koneksyong hindi nila maipaliwanag. Sa video na ito ay susuriin natin kung bakit madalas kang titigan ng mga tao bilang isang introvert at tatalakayin natin ang misteryosong ideya na baka ang enerhiya mo ay nagpapalitaw ng isang uri ng deja vu, na para bang minsan na kayong nagtagpo sa ibang panahon o ibang dimensyon. Number 1. Ang enerhiya mo ay kumokonekta sa kanilang subconscious. Ang mga introvert ay kadalasang may dalang aura ng tahimik na hiwaga at lalim. Isang enerhiya na hindi madaling ipaliwanag, ngunit agad nararamdaman ng iba sa isang antas na hindi nila lubos na namamalayan. Hindi ito tungkol sa itsura mo o pisikal na katangian, kundi sa kalmadong presensya at introspective na damdamin na dumadaloy sa iyo. Ito ay isang uri ng enerhiya na parang matagal nang kilala ng subconscious ng isang tao. Likas sa mga tao ang ma-attract sa mga enerhiyang tumutugma sa malalim na bahagi ng kanilang isipan. Kapag na-encounter nila ang enerhiya mo, nagigising ang isang bagay na pamilyar sa kanila. Maaaring alaala mula sa nakaraan, isang panaginip na minsan nilang naranasan, o isang koneksyon na hindi kailanman nabigyang linaw. Dahil dito, pakiramdam nila ay matagal ka na nilang kilala, kahit pa ngayon pa lang kayo nagkita. Halimbawa, na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang matagal mo nang kilala ang isang tao, kahit siguradong ngayon mo pa lang siya nakilala? Yan ang kapangyarihan ng enerhiyang taglay mo. Nakakakonekta ka sa mas malalim na bahagi ng kanilang pagkatao na lampas sa abot ng lohika. Number 2. Taglay mo ang isang hindi mabigkas na pakiramdam ng timelessness. Ang mga introvert ay madalas may dalang kalidad na tila timeless, na para bang sila ay kabilang sa ibang panahon o sa ibang yugto ng existence. Habang abala ang mundo sa mabilis na takbo ng buhay, ingay at paghahanap ng pansin, ang mga introvert ay nakatayo sa labas ng kaguluhang ito. Taglay ang isang tahimik na presensya na parang sinaunang mistiko ang dating. Ang kanilang katahimikan, karunungan at pagpipigil sa sarili ay nagbibigay sa kanila ng anyo na para bang ilang ulit na silang nabuhay, dala-dala ang bigat ng karanasan at malalim na pagdinilay na bihira sa karamihan. Ang ganitong pakiramdam ng timelessness ay ginagawa kang misteryoso at kaakit-akit sa mata ng iba. Parang may napakalalim sa iyo na hindi nila maipaliwanag. Isang anyo ng presensyang tila may karunungan ng isang nilalang na matagal nang narito sa mundo. Ang mga tao ay natural na naaakit sa ganitong enerhiya kahit hindi nila ito maunawaan. Halimbawa, napapansin mo ba na may mga tao sa paligid mo na parang may espesyal na paggalang kapag kausap ka? Parang nararamdaman nilang may nakita ka ng mga bagay na hindi pa nila nararanasan kahit tahimik ka lang. Yan ang epekto ng presensyang may lalim at katahimikan na tinataglay mo. Number 3. Pamilyar ang vibrations ng iyong soul. Isa sa pinakamalalim na aspeto ng pagiging introvert ay ang kakayahan mong maglabas ng kalmadong enerhiya na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan o familiarity sa iba. Hindi lang ito dahil sa panlabas mong pagkilos, kundi sa isang bagay na mas malalim sa loob mo. Isang uri ng vibration na naaabot ang pinakakaloob-looban ng ibang tao. Ang mga tao ay natural na humahanap ng enerhiyang pakiramdam nila ay tama o akma para sa kanila. Ang mga introvert ay may natatanging kakayahang maglabas ng ganitong enerhiya. Tahimik, banayad, ngunit puno ng pag-unawa. Para itong isang soul recognition na parabang ang taong tumitingin sa iyo ay nakatagpo na ng ganitong enerhiya dati sa isang panaginip man, sa nakaraang buhay o sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon na lagpas sa panahon. Halimbawa, naranasan mo na bang may makasama kang tao at bigla na lang maramdaman ang kakaibang kapayapaan na parang matagal mo na siyang kilala? Yan ang koneksyon ng mga kaluluwa. Ang enerhiya mo ay direktang nakikipag-usap sa enerhiya nila kahit wala kayong binibitawang mga salita. Number 4.
Nagsasalaysay ng kwento ang iyong muka at mga mata na hindi nila maipaliwanag. Kilala ang mga introvert sa pagiging banayad, sa pagpapakita ng emosyon at sa pagiging malalim mag-isip. Ang mukha mo na madalas tahimik, kalmado at hindi agad mabasa ay tila may taglay na lalim na gustong tuklasin ng ibang tao. Ang tahimik ngunit matalim mong titig ay parang nakaka-hypnotize. Kaya madalas kang tinitignan ng mga tao. Nagtataka sila kung ano ang iniisip mo o ano ang nararamdaman mo. Sinasabing ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. At kapag ang tingin mo ay tahimik ngunit malalim, naaantala nito ang natural na autopilot ng mga tao sa mga pakikisalamuha. Hindi agad mababasa ang ekspresyon ng mukha mo at dahil dito, lalo silang naaakit. Hinahanap nila ang mga palatandaan, mga clue para maintindihan ang kwento sa likod ng iyong panlabas na katahimikan. Halimbawa, kapag may tumitig sa'yo ng mas matagal kaysa sa karaniwan, baka sinusubukan nilang kumonekta sa kung anong misteryo sa likod ng iyong mga mata. Parang may nakatagong kwento doon na gusto nilang tuklasin, isang istoryang hindi mo sinasabi, ngunit nararamdaman nila. Number 5. Ang iyong katahimikan ay hamon sa kani-kanilang pangangailangan ng validation. Sa mundong palaging gutom sa atensyon, papuri at kumpirmasyon mula sa iba, ang kakayahan mong manatiling tahimik at kontento sa sarili ay isang kakaibang bagay. Hindi kailangan ng mga introvert ng pansin o papuri para maramdaman ang kanilang halaga. Ang ganitong klaseng tahimik na kumpiyansa ay nakakaakit, lalo na sa mga taong sanay na laging nagpe-perform para sa pansin ng iba. Ang mga taong laging naghahanap ng pagpapatunay mula sa labas ay maaaring hindi namamalayang naaakit sa iyong panatag na presensya dahil ito ang bagay na wala sila. Ikaw ang paalala na posible pala ang buhay nang hindi kailangan ng kumpirmasyon ng ibang tao. At kahit hindi nila ito agad naiintindihan, hinahanap-hanap nila ang ganitong uri ng enerhiya. Halimbawa, mapapansin mong may mga taong tumatambay malapit sa'yo o napapatitig sa'yo. Parang iniisip nila kung paano mo nagagawang manatiling payapa at kumpiyansa kahit hindi ka naghahanap ng atensyon. Para bang tahimik ka nilang tinatanong, paano mo yan nagagawa? At number 6, parang panaginip ang iyong aura. At sa huli, kilala ang mga introvert sa kanilang tila out of this world na presensya. Isang aura na parang galing sa panaginip. Ang kanilang banayad at hindi verbal na enerhiya ay lumilikha ng kakaibang pakiramdam na hindi agad maipaliwanag. Para silang karakter mula sa isang panaginip kung saan ang mga batas ng realidad ay tila hindi ganap na naaangkop. Ang iyong hindi halatang karisma na may kasamang misteryosong katahimikan ay lumilikha ng damdaming puno ng hiwaga sa iba. Para bang hindi sila sigurado kung tunay kang tao o kung galing ka sa isang mundong hindi nila alam. Isa kang paalala ng lugar kung saan magkahalo ang panaginip at katotohanan. Halimbawa, maaaring mapansin mong may mga taong nakatitig sa iyo na para bang natulala, parang ikaw ay isang aparisyon mula sa isang panaginip. Hindi mo man sinasadya, pero ang aura mo ay may dalang tahimik na kapangyarihan na nakakabighani sa kanilang atensyon. Hindi dahil sa pagiging awkward o antisocial kaya ka tinititigan ng mga tao bilang isang introvert. Tinititigan ka nila dahil may taglay kang enerhiya na gumugulo sa karaniwang daloy ng pakikisalamuha ng mga tao. Ang iyong tahimik na kapangyarihan, ang iyong stillness, ang lalim ng iyong kalooban, lahat ng ito ay tumatama sa isang malalim na antas ng spirituality, emosyon at kamalayan sa iba. Hindi ka lang basta isang tao sa isang silid, isa kang hiwaga, isang presensyang tila umaalingaw-ngaw sa iba't ibang panahon. Ang totoo, hindi ka lang tagamasid ng mundo, isa kang tahimik na puwersa na kusang hinihila ang atensyon ng iba. Parang banayad na alon sa gitna ng isang maingay na dagat. At kahit hindi nila lubos na maunawaan, hindi nila mapigilan ang kanilang isipan na subukang unawain ang tinataglay mong misteryo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga last uploads natin. Shoutout kay Lala Alab. Sabi niya, maraming salamat po sa mensahe mo tungkol sa mga introvert. Nag-start po ako manood ng mga vlog mo nung December, kaya palagi kong inaabangan ang content mo bilang isang therapy. Sabi naman ni Marie the Lightworker, magulo ang mundo, pero nananatili akong kalmado. May mga taong gustong pumasok sa mundo ko, pero hindi nila ako maunawaan kung ibunyag ko ang tunay kong pagkatao. Kaya hindi ko binibigyang pansin, oras at enerhiya. Good evening, Sir AP.
Marami pong salamat sa pagbabahagi ng mga informative videos sa channel nyo. God bless po. At tayo naman kay May Sara. Ang kagaya kong introvert, palagi ako nasasabihan ng walang pakialam. Pero di nila alam, nakatatak na sa isip at puso ko ang mga nangyayari. Sadya lang talaga na hindi vocal ang mga kagaya ko. At shoutout din kila Sabotahe Rap Vlog, Godofredo, Marilyn Obra, Beloved ni Kitin Tabanas, Mercy Dita, RJ Mera, Nice Ever, Ramlat, Bernabe Israel, Pax Tumulak, Lorena Bintas, Annalyn Granada, Paul Eliakim Saldoga, Nathan Agripa, Jola Short Video, Cathy, Alfonso, Grace Lumaktod, Irma Otencio, Lone Wolf, Jess at kay Lay507. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit parang hindi mo pa rin kilala ang isang introvert kahit matagal na kayong nag-uusap? Panoorin mo sa video na to.